competition, what are the difficulties that you encountered? Medyo na po ako nun, kinabahan, is nung, first live shows ko po. Kasi ang kalaban ko po noon is si Ate Lee Grain, and si Talia. Opo. Opo, kasi pa lang po, di ba? Opo, Simula pa lang. si Ate Lee, sabihin natin, marami po siyang fans, followers. Bago pa po siya sumali ng The Voice, marami na po siyang followers sa SoundCloud, sa Twitter. Actually, nakita ko po sa Mama Jo. Opo. And then, yung isa po pong kalaban ko, yun naman po yung pinaka... I would rather choose you over Iggy. That's a statement, sorry. That's why she did win. Tapos po, yung sunod po si Talia. Nakalaban ko, Talia Reyes. Sabihin po natin na hindi siya masyadong into masa nung pagpasok namin ng The Voice. Pero si Talia po kasi musicality talaga sobrang taas po talaga. Guitar playing, nagsusulat rin po siya ng kanta, the way she sings. Nanay niya po si Tita Sushi. Opo, tapos yun po, for me po siya yung pinaka-threat sa akin nun sa Team Bamboo po. Opo, kung baga sabihin na natin na pumasok si Ate Lee nun for votings, kung sakali lang, tapos kami matira, siguro ang pipiliin ni Coach Bamboo is siya, kasi into music talaga, hands down po talaga ako tayo. So, yun po. So, modesty aside, what makes you think that you really made it to top 4? Siguro po... Can you tell us what makes you better than her? Yes. Bakit ikaw yun? Siguro po actually, nung time po niya yun, ako may nanalo sa votings sa Texters vote. So, ang nag-bottom 2 po sa amin is Ate Lee and Talia for vote of Coach Bamboo. Pero siguro po, kaya po ako napili ng masa nun kasi siguro po nag-enjoy po sila doon sa performance ko. Yung kinanta ko po nun, Isn't She Lovely in California Girls Mashup. Siguro po, yun, sa stage, sa pa lang po, sa venue pa lang po nakita ko na nag-enjoy po yung mga tao eh. So, yun po yung pinakauna kong trending. Actually, yun po, yung first live show po namin. So, yun, kaya siguro po nanalo ko nun. And siguro kaya po nagustuhan kasi into masa yung pick ko nun na song. And nakita po nila nag-enjoy po ako sa stage. Walang tense, gano'n. Yun po. Ano reaction mo nung nalaman mo na nag-trending ka? Sobrang, shock po. Kasi marami rin po sa ibang teams na maganda yung performance eh. So, nagulat din po ako nung nag-tweet si Direk Lauren na nagustuhan niya daw po na ako daw yung parang pinakagusto niya dun na nag-perform nung gabi. So, yun, sobrang thankful. With all these things going on, like album and all, how do you handle the pressure? Nabe-pressure ka ba? Nape-pressure lang naman po sa kung ano pa po yung sunod kong pwedeng gawin na mas maganda. Kasi for me po, as an artist po, hindi naman po talaga kalaban yung ibang artist. For me po, akong kalaban pa rin sarili. Kasi you have to step up. Kung dito ka, kung may nagawa ka maganda, have to step up po kayo para yun yung pressure. And with the songs in the album, do you, ilang percent dito yung tingin mo nag-represent sa musicality? Dun sa songs ko, sa album? Kasi di ba meron minsan, di ba, syempre mag-influence ng record label, o dapat medyo ganito ka ganyan. So, how much of this is you? Actually po malaki po. Malaki po talaga. Kasi from the start pa lang po, at the beginning, yun na po talaga yung genre ko eh. Purely acoustic po talaga ako nung kumakanta pa lang po ako sa amin sa Palawan. And up till now, during the Voice of the Philippines, hindi po yung binago ni Coach Bangs. Hanggang ngayon po, hindi pa rin po binago ni MCA. So, thankful po ako doon kasi nagustuhan po nila kung ano man po.